guys, I'm Slay and this is How to Become a Civil Engineer here in the Philippines. Sa last video, pinag-usapan natin ang mga gamit na meron dapat ang isang civil engineering student and ngayon ituturo ko sa inyo kung paano ba makasurvive sa civil engineering. Ito na yung mga civil engineering tips na kailangan nyong malaman and I hope is talagang makatulong sa inyo. Number 1, take notes efficiently and comprehensively. Huwag na huwag niyong isusulat lahat. Isulat niyo lang yung mga kailangan niyong matandaan or parang mahirap tandaan or madaling makalimutan. Kasi napapansin ko sa iba na maski yung inversions ng formula is talagang sinusulat pa rin nila. For example, yung sa Pythagorean theorem na a squared plus b squared equals c squared. Alam na natin yun. Pero yung iba, sinusulat pa rin yung a squared equals c squared minus b squared. Parang ganun. O kaya naman c squared equals a squared plus b squared. Parang ganun. Parang obviously naman na pwede mong ganunin yung Pythagorean theorem pero hindi mo na siya kailangang isulat pa. So again, don't write everything. Yung mga mahalaga lang at mahirap patandaan. Also, use systematic and graphical note-taking. Gumamit ka ng mga colors, ng mga shapes, ng mga organizations, mga ganon. Kumbaga, take note sa paraan na madali mo siyang maiintindihan. So, pwede ka mag-utilize ng mga colors, tapos yung mga colors na to, parang lalagyan mo siya ng ibig sabihin. Pwede ka rin gumamit ng mga shapes para ma-organize yung mga thoughts dun sa notes mo. Tapos, kailangan mo rin isulat yung mga sinasabi ng professor mo. Dahil minsan, meron silang mga sinasabi na wala sa presentation nila or wala sa nakikita natin ng mga visual aids nila. So, dapat ready ka din na isulat yung mga sinasabi nila. Last na magbibigay kong tip para sa note-taking is mag-annotate ka sa mga textbooks mo. Annotate as in yung mga textbooks mo, isusulatan mo pa siya dun sa mga pages mismo. Para, ayun, mas maintindihan mo pa yung mga sinasabi dun sa mga learning materials mo. Ngayon, try ko magpakita ng example, pero babalaan ko na kayo na pagdating sa pagsusulat is dun talaga tayo medyo, alam mo na. Ayan, for example, dito sa textbook na to is gumagamit ako ng iba't ibang mga kulay, tapos yung mga kulay na is meron siyang mga ibig sabihin. Ayan, ito naman yung sa pag nag-annotate. Ayan, may mga kung ano nung sinusulat ako na palatandaan. Halimbawa dito, ano ibig sabihin ng F na yan, or nung variable na yan. Tapos ayan, may mga drawing pa yan. So ganito, pag-annotate ng mga nakalagay mismo sa textbooks. Ayan, may mga ano pa yan, yung mga ibig sabihin, ganyan-ganyan. Ayan, sa mismong pagti-take notes naman, ayan, ito na yung medyo masalimuot na part. Pero ayan, gumagamit pa rin ako ng iba't ibang mga kulay, and meron siyang ibig sabihin. Ayan, para sinusulat ko pa kung saan galing yung mga bagay-bagay na yan para hindi ko siya makalimutan. Pero ayun, overall, masasabi ko na pag ginalingan nyo sa pag-take notes is hindi kayo magsisisi. Number 2, don't just memorize the formulas. Master the theories and concepts. Pag-aralan mo kung saan nagsimula or saan nanggaling yung formula na pinag-aaralan mo. Well, dapat tinuturo siya ng professor mo yung derivation ng formula na yun or kung saan siya nanggaling. Pero if in case na hindi siya tinuro, ikaw dapat na mag-aaral kung saan galing yung mga formula na yun. Mahalaga yun kasi parang dun ka manggagaling and mas maiintindihan mo kung paano gagamitin yung formula na yun. So, study the concept. Remember the parameters and restrictions ng mga formulas na pinag-aaralan natin. Restrictions as in, saan mo lang siya pwedeng gamitin, saan siya bawal gamitin. Kasi marami tayong mga ganun sa civil engineering. Hindi porket alam mo yung formula is pwede mo na siyang gamitin. So again, wag lang dapat puro formula ang alam mo. Dapat alam mo yung mga concepts behind these formulas. Number 3, practice, practice, practice. Alam nyo ba na ang practice makes perfect is applicable sa civil engineering? Ito yung minsan nakakalimutan ng mga civil engineering student ang mag-practice before exams. Ang ginagawa ng ibang mga civil engineering student, pinag-aaralan nila yung mga formula, yung mga concepts, tapos kung paano sinolve yung mga sample problems, pero sila mismo hindi ina-apply yung mga natutunan nila. Hindi sila nagpa-practice, hindi nila tinatry na mag-solve ng ibang mga problems. So, pagdating sa exam is hindi nila alam kung ano yung gagawin. And ako, guilty rin naman ako sa part na to kasi minsan hindi enough yung time namin dati para makapag-practice. So pagdating sa mga exams is talagang medyo natutulala na lang kami. Pero if meron ka namang time, meron kang chance and opportunity, mag-practice ka na mag-practice, mag-solve ka na mag-solve ng mga problems na pinag-aaralan nyo. Kasi the more problems na ma-solve mo, mas mataas ang chance na mapasa mo yung mga exams mo.
At saka kapag nag-practice ka na yung mga theories and concepts na pinag-aaralan mo is para siyang kusa magre-register sa utak mo or parang kusa siyang dadaloy sa mga dugo mo, ganon. Para siyang magiging muscle memory na kapag nakakita ka ng ganitong klaseng problem is alam mo na siya kung paano i-solve kasi nga na-practice mo na siya beforehand. So again, practice, practice, practice. As much as possible, huwag kayong magsawa na mag-solve ng mga problems nyo kasi sobrang makakatulong yun sa inyo sa mga exams nyo. And alam naman natin dito sa civil engineering talagang mostly sa mga exams lang nagbe-base yung mga grades natin. Na kahit pa sobrang bibo mo sa recitations or ibang mga bagay, pero kapag pagdating sa exams is medyo doon ka naman sumablay, wala pa rin mangyayari. Number 4, live a healthy lifestyle. Ito yung pinaka nakakalimutan ng halos lahat ng mga estudyante dito sa Pilipinas. Yes, alam naman natin na meron tayong mga pangarap sa buhay at kailangan natin magpursige para maabot yung mga pangarap na yon. Pero wag yung kakalimutan na alagaan ang sarili nyo. And of course, yung utak natin, mas madali siya magpa-function kapag malakas or maganda yung pangangatawan natin. So para saan pa yung parang pagpupuyat mo sa pag-aaral kung hindi mo rin naman mamamaximize yung brain functions mo kasi nga hindi ka healthy. So dito sa civil engineering and maski sa ibang mga courses, live a healthy lifestyle. Itong civil engineering or yung ibang mga engineering courses is unhealthy na itself. So huwag mo na dagdagan yung pagiging unhealthy niya. So again, try to be healthy as much as possible. Promise, sobrang satisfying kapag nagagawa mo ng maayos yung pag-aaral mo nang healthy yung katawan mo. Number 5 and last sa mga civil engineering tips na mabibigay ko sa inyo ngayon is enjoy the process. Kasi totoo naman talaga na kapag in-enjoy mo ang ginagawa mo or in-enjoy mo ang civil engineering is mas magiging bearable to. So dapat makipag-communicate ka sa mga kaibigan mo, sa mga pamilya mo, para mas ma-enjoy mo yung pag-aaral mo. And most importantly, seek guidance from the Lord. Ito, no doubts na talaga to. Kapag humingi ka ng guide sa Panginoon, talagang siya na ang bahala sa'yo sa civil engineering journey mo. Hindi ka may hirapang i-enjoy yung process kasi alam mo ang Panginoon ang nagagabay sa'yo. So that's one civil engineering tip which is enjoy the process na parang alisin mo yung mga nakaka-stress na parts ng isip mo or ng buhay mo kung pwede mo naman silang alisin and enjoy mo na lang yung ginagawa mo. So itong mga civil engineering tips na to, I hope naunawaan mo siya and kapag sineryoso mo siya, I believe talagang makakatulong siya sa'yo. You will have a very memorable college life and magiging worth it yung mga paghihirap mo. So that's it for this video. I hope marami kayo natutunan sa mga civil engineering tips na to. And pag-uusapan natin sa next video kung paano mo magagalingan para sa thesis mo. Thank you so much for watching this video, guys. I hope you like and share this video and of course, subscribe to my channel. Goodbye, guys. I am Engineer Slay and see you on the next video. Bye-bye!